Dalawang cute na bata nag-apply bilang kargador sa isang construction site. Laking gulat ng engineer nang makita ang ina ng mga bata. Ito kasi ang 18 years old na naikama niya dati dahil pinalayas ng sariling pamilya. Ano kayang magiging kwento ng love story nila? Tara na at kiligin, maiyak at ma-inspire sa kwento natin ngayon. Simulan na natin. Huwag mo po akong maikukumpara kay nanay dahil magkaiba kaming tao. Hindi porke siya ang nagsilang sa akin ay magiging kagaya niya na ako. Choice ko po na tahakin ang buhay na ito at hindi ko po pipiliin ang kaparehong buhay na tinahak ng nanay ko. Palaban na sigaw ni Lavinia sa kanyang tiya habang hinahakot ang kanyang mga gamit sa kalsada na itinapon ito pagkatapos siyang palayasin. Ba't sumasagot ka pa? Ikaw na ngang pinapalayas, ikaw pa ang nagmamalaki. Pasalamat ka nga tinayaan kitang tumira dito sa amin ng halos 18 taon. Ngayon naman siguro, kaya mo nang buhayin ang sarili mo, no? O kaya naman magpabuntis ka na rin dyan sa kung sino-sino at iwanan sa kamag-anak ang magiging anak mo tulad ng nanay mong pabaya. Sigaw pabalik ng kanyang tiyahin. Nang aasar ng umisi si Lavinia. Nang mapulot ang kanyang madamit, buong sama ng tingin niyang tinignan ng kanyang tiyahin na masama ang tingin din sa kanya. At pinahiya pa nga siya. Pero sagot nito, magpabuntis man ako o hindi, wala ka na ron Tia Zelda. At saka, huwag ka nga magsalita na para bang napakalinis mo. Baka nakakalimutan mo. Nabuntis ka rin noong 15 anyos ka at pinalaglag mo para lang hindi ka matawag na batang ina. Mas malala ka pa sa nanay ko. Tandaan mo yan. At least yung nanay ko, nagkamali man pero pinanindigan niya at bumangon siya. Mariin na bulong ni Lavinia. Namumutlang pinanood ni Zelda si Love nang maglakad paalis sa kanila. Bit-bit ni Love ang dalawang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Simula nung bata siya, ay ang tiyahin na niyang si Zelda ang nagpalaki sa kanya. Ngunit hindi naging maganda ang trato nito sa kanya. Sa edad na 5, ay natuto na siyang magtrabaho sa palengke. At sa edad na 10, ay nasilayan niya na kung gaano karumi ang mga kalakaran sa paligid niya. O Lavinia, saan ang punta natin ngayon? Balita ako pinalayas ka raw ni Zelda. Gusto mo rito ka muna sa bahay? Libre lang ang upa, gabi-gabi ka pang sisiya. Pagpukaw sa atensyon ni Lavinia ng isang matandang nagiinom sa tindahan. Inirapan niya ang lalakit sa katinaas ang kanyang daliri. Nilampasan niya ito hanggang sa tuluyan na nga siyang makalayo sa lugar nila. Palayo sa kinalakihan niyang lugar na hindi niya may tuturing na isang tahanan. Umabot ng halos 2 oras ang paglalakad ni Love sa gitna ng tirik na araw. Walang perang dalaga, kaya wala siyang choice kundi magpagala-gala sa kalye. Napukaw ang atensyon niya ng isang papel na nakabitin sa isang malaking bahay. Bodyguard? Ani naman nilang bodyguard? Presidente bang nakatira dito o kaya sindikato? Kapag nag-apply ako, sana naman matanggap ako. Marunong naman ako makipagsapakan eh. Kaya sa tingin ko ay sapat na yun para makapasok ako. Tumangat tango-tango na pagkausap nga ni Lavinia sa sarili nang mabasa na naghahanap ng bodyguard ang nakatira doon. Anong ginagawa mo riyan, Hining? Ikaw ba may kailangan sa bus ko? Tinig ng isang matandang babae. Kabababa lang nito mula sa tricycle, dala ang iba't ibang supot ng pagkain. Ay opo, dito ka po ba nakatira? Interesado po kasi ako mag-apply bilang bodyguard ng boss niyo eh. Nandito po ba siya? Nais ko po siyang makausap ngayon din. Magalang na sabi ni Lavinia pero may diin. Nagugulat na napatingin sa kanya ang manang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ining? Abay napakabata mo pa at wala sa pangangatawan mo ang ina-applyan mong trabaho. Kaagad na sagot nito. Bumaba ang tingin ni Love sa sarili. Tanging maluwang na pantalon at oversized na t-shirt lang ang kanyang suot.
Maikli rin ang buhok niya na panlalaki. Sa unang tingin ay aakalain mo talagang binata si Lavinia, ngunit sa mukha niya ay daig pa ang mga sikat na artista sa sobrang pagkaganda, lalong-lalo na kapag nagayos. Wala naman po sa edad yun, di ba? At saka, may experience na rin po ako sa pakikipaglaban. Sige na, Ali. Ako na lang po ang kakausap sa boss mo. Kapag natanggap ako, sisiguraduhin ko pong ililibre kita sa unang buwan ng sahod ko. Ano po, tara? Pasok na tayo? Pagpupumilit pa ni Lavinia na punong-puno ng pag-asa. Napapailing na binuksan na lamang ng matandang nagpakilala bilang si Marites ang gate. Tumambad naman sa harapan ni Love ang magarbong estruktura ng bahay. Aling Marites, ilang taon ka na pong nagtatrabaho rito? Mabait naman po siguro yung boss mo, no? Matanda na ba yun? O bata pa? Saka yung uugod-ugod na para kapag nawala ay sa atin na mapupunta ang mana. Humahagik-gik pa na pagbibiro ni Lavinia. Kaagad naman siyang hinampas ni Marites. Hoy, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bata pa si Sir at walang anak. Walang asawa kaya malungkot ang buhay. 3 taon na rin ako nagtatrabaho sa kanya. Malaki talaga magpasahod si Sir, kaya kapag natanggap ka ay swerte ka talaga. Sagot pa ni Aling Marites. Napangisi si Lavinia. Hawak din niya ang ilang supot ng pinamili ni Marites. Pumasok sila sa loob ng kusina para mailapag doon ang mga pinamili. Bakit sa dinami-rami ng mapapasukan mong trabaho pagiging bodyguard pang napili mo? Ayaw mo sa mga parlor? Waitress, sales lady, mas bagay sa'yo. Sa tingin ko, maayos ka naman. Kailangan mo lang mag-ayos ng pananamit at kaunti para matanggap ka. Seryosong pagkausap pa ng matanda sa kanya. Wala naman pong ibang trabaho na tatanggap sa tomboy-tomboy na katulad ko, Ali. At saka, ayoko pong magayos. Ito ang itsura ko kaya kapag ayaw nila akong tanggapin, kawalan na po nila yun. Habulin kaya ako ng babae sa barangay namin. Mayabang nasabi pa ni Love. Saka may pahimas pa talaga sa baba. Umirap na lamang ang matanda. Natanaw din ito ang amo na papasok sa kusina kaya natahimik ito. Wala rin namang problema sa kasarian ko dahil nasa gitna ako ng pagiging lalaki at babae. Biruin mo yun, Aling Marites. Kayang-kaya kong magbuhat ng mabibigat ng kahit na anong bagay. Nang walang arte. Kaya ko rin magayos ng kung ano-anong appliances dahil sanay akong makukot. Tapos, kaya ko pang magpaligaya ng babae. Super talented po ko, di ba? Meron lang po akong ganitong hinaharap pero lalaki po ko sa panloob. Nakaising salaysay pa ni Love. Hindi niya napansin ang bulto ng lalaki sa pintuan na kasalukuyang nakikinig pala sa kanila. Napayo ko si Marites upang pigilan ang pagtawa. Samantalang si Lavinia naman wala pa rin kaalam-alam sa presensya ng lalaki. Sinong nagsabing magpapasok ka sa pamamahay ko ng lalaking may boobs at bubang, Manang? Bruskong anito. Nanigas si Lavinia at dahan-dahang napatingin sa kanyang likuran. Tumambad sa kanyang lalaking halos tumingala na nga siya upang mapantayan lang ang mga mata nitong mapupungay. Sir, nandyan ka po pala. Si ano po? Ano nga ulit yung pangalan mo? Natatarantang tanong ni Marites. Vin. Ako si Vin. Pero ang buong pangalan ko ay Lavinia. Vin na lang pong itawag niyo sa akin kasi doon ako komportable. Nautal na sagot ni Lavinia. Hindi pa rin niya maialis ang titig sa binata. Tama. Si Vin, sir. Nakita ko siya riyan sa labas. Interesadong mag-apply bilang bodyguard mo, sinabi ko na nga pong baka hindi siya qualified. Dahil tignan mo naman po yung katawan nito parang ting-ting pero makulit. Ayaw sumuko Natatawang saad pa ni Marites. Ngunit hindi na tinag ang lalaki. Ramdam ni Lavinia ang pangangatog sa tuhod ng mas lalo siyang titigan ni Engineer Lucas Dimitriev. Panganay sa 3 magkakapatid ang lalaki at meron ng sariling construction firm sa edad na 25 lang.
Maagang pumanaw ang kanilang mga magulang kaya tumayo rin si Lucas bilang magulang sa mga kapatid nito hanggang sa pare-pareho na silang nakapagtapos ng pag-aaral. Gusto mong tawagin kitang Vin, pero bakit ayaw mo ng Love? Short term din naman yun ng Lavinia, di ba? Mas maayos pa kaysa sa Vin. Seryosong wika ni Lucas. Napalunok si Lavinia. Ang presensya ni Lucas ay tila ba sinasakop ang buong kusina. Masyadong pang babae pa pakinggan yung Love, sir. Baka iba rin pong isipin ng iba kapag may nakarinig dyan. Tapos tatawagin niyo po akong Love, hindi ba? Pili ang paliwanag pa ni Love. Tumango na nga lamang ang binata. So, nais mong mag-apply bilang bodyguard ko. Complete requirements ka ba? And also, do you have the skills of a bodyguard? Taas ang kilay na tanong ni Lucas. Huminga muna ng malalim si Lavinia bago sumagot. 7 taong gulang ako nang may nakasuntukan akong doble ang edad sa akin. Naku, dumugo pa nga po yung ilong niya eh. At nabali pa nga po yung mga buto-buto niya. Nung nag-12 anyos naman po ko, nasama ako sa isang gang. Gabi-gabi kaming nakikipag-away ng patago sa bakanteng lote malapit sa amin. Nasubukan ko rin po na magtrabaho sa palengke para magtinda at saka magbantay ng pwesto roon. Ang dami ko pong experience, di ba? Kaya wala akong nakikitang ibang dahilan para hindi po ako makwalify sa posisyon na to. Mahaba at masayang paliwanag pa nga ni Lavinia. Mas lalong sumeryoso ang mukha ni Lucas. Napapailing itong tinalikuran siya bago naglakad palabas ng kusina. Hindi ako naghahanap ng kalaro para sa ganyan, Lavinia. Totoong bodyguard ang kailangan ko at hindi ikaw ang pasok sa lahat ng kwalifikasyon ko. Akala mo ba ay mga batang kalye lang ang mga taong mananakit sa akin? Hindi, Lavinia. Kung ako sa'yo, umuwi ka na at makipaglaban na lang dun sa batang kalye na kalaro mo. Wala akong oras para sa kahibangan mo, Miss Lavinia. Sarkastikong litanya nito habang naglalakad paakyat ng hagdan. Hinihingal na sumunod naman si Lavinia dahil dala pa rin ang kanyang mga gamit na mabibigat. Sir, teka lang, please naman po. Hayaan mo na po akong magtrabaho sa'yo. Promise talaga bibigyan kita ng discount. Nung bata ako, tinraining din po ako ng kapitbahay naming matanda sa martial arts. Kaya may kakayahan talaga po akong protektahan ka. Pagpupumilit pa na sigaw ni Lavinia. Nang makarating sa pangalawang palapag ay habol na niya ang kanyang hininga. Ano bang qualifications mo ha? Lalaki? Yung may talong tapos may 8 tinapay sa tiyan? Wala ako ng mga yan, sir. Pero kahit boobs at bubang lang po ang meron ako, kaya naman kitang ipagtanggol. Promise, specs man, mamatay man. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Malaki ang iting panunumpa pa ni Lavinia. Piko na hinarap nga siya ni Lucas ngunit sa gulat ay dumulas ang paa niya sa hagdan. Sinubukang humawak ni Lavinia sa binatang ngunit huli na ang lahat dahil nahulog na nga siya sa hagdan. Nauna ang puwet. Nagawang makakapit ni Lavinia kaya 3 hagdan lang ang iginulong niya. Napangisi ang lalaki. Kita mo? Diyan pa nga lang sa hagdan ko, lalampa-lampa ka na. Tapos gusto mo pang mamasukan bilang bodyguard ko? Baka naman hindi ikaw ang mangalaga sa akin. Baka ikaw pang kailangan alagaan. Nakangisi nitong asar sa nakasimangot na mukha ni Lavinia. Tumalikod ang lalaki sa inis nang dalaga tinanggal niya ang suot na lumang tsinelas bago ibinato yun sa batok ng lalaki. Hindi porke babae ako, mahina na ako. Itagamor yan sa puwit mo at sa talong mong hindi naman mahaba. Kapag hindi mo ko tinanggap ay hindi ka na magiging masaya balang araw. Mangungulubot din yung mukha mo, sige ka. At aayawan ka ng lahat. Sobrang sama mo. Bumara sana yung talong mo. At nang hindi ka makaihi. Namumulang sigaw pa ni Lavinia. Namutla tuloy si Lucas sa sinabi ng babae. Maya-maya lang umalingaw-ngaw ang tawa ng binata habang nakahawak sa tiyan nito. Fine. Tanggap ka na, Lavinia. Nakakatakot kang paalisin, baka mamaya kulamin mo pa ako kapag hindi kita tinanggap. Natatawa pa rin itong Ani. Napatayo si Lavinia sa tuwa. Hindi na dinaing ang sakit sa puwitan dahil nga sa sinabi ng binata.
Totoo po? Sure na yan ah. I-promise mo sa akin, dali na. Kapag talaga niloloko mo lang ako, isusumpa talaga kita. At saka yung talong mo. Nanlalaki ang mata ang ani pa ni Lavinia. Napailing na lamang si Lucas. Hinawakan nito ang tenga ng babae at bahagyang hinila, palapit. Tatanggapin kita bilang bodyguard ko pero pansamantala lang, okay? Hanggang sa makaipon ka at makahanap ng iba pang trabaho. Kay ganda-ganda mong babae, pangmaton na lalaki ang gusto mong hanap buhay. Nandidira ang muka ni Lavinia sa sinabi ng lalaki. Wala po sa kasarian yun. Tigil-tigilan mo nga ako dyan, Lucas. Ano, saan at kailan ako mag-uumpisa? Bibigyan mo ba ako ng armas? Isang beses pa lang po ako nakahawak nun ha, pero hindi lisensyado yun. Huwag kang maingay ha. Gusto kong makahawak ng ganun habang nasa duty para siguradong safe na safe at maayos ka sa kamay ko, Sir Lucas. Nangingising pahayag pa ni Lavinia. Wala kang kakayahan na humawak ng ganun? Kaya tumigil ka. At pwede ba? Huwag mong dalhin yung ugaling kanto mo rito sa trabaho. Iiling-iling na sermon pa ni Lucas. Pero bago muna ang lahat papakita ko muna sa'yo ang magiging kwarto mo. Sa amoy mo palang sigurado akong ilang araw ka nang nakatira sa kalsada. Maligo ka nga. Pigil ang tawang dagdag pa ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit napaka-komportable niya sa babae. Excuse me po ah. Kanina lang po ako pinalayas no. 2 beses sa isang araw ako naliligo. With hilod and conditioner pa. Huwag mo nga akong hawakan dyan sa balikat, Sir Lucas. Baka ikaw ang hindi madalas maligo ah. Alam kong kahit mayaman kayo ay minsan tamad rin kayong maglinis sa sobrang kabisihan nyo. Nangingising sagot pa ni Lavinia. Regular ako naliligo, Lavinia. Wala ka bang balak na igalang ako? Lucas talaga minsan ang tawag mo sa akin? As far as I know, ikaw ang nagtatrabaho sa akin kaya dapat mo kong igalang. Taas ang kilay na wika pa nito. Napamewang si Love nang makapasok sila sa isang kwarto. Malaki yun at kompleto na sa gamit. Doon ang kwarto kung saan siya mananatili. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Sir? Mister? O kaya naman Master? Mas okay po kung pangalan mo na lang ang itatawag ko sa'yo puno ng kaplastikan kapag ginagalang pa kita. Yang mukhang yan? Not deserving. Tila nangiinsulto pang saad ni Lavinia. Umamba si Lucas ngunit kaagad na nakatakbo si Lavinia papasok sa banyo at nilak yun. Tawang-tawa naman ang dalaga nang makapasok. Nakangiting tinitigan ni Lucas ang pinto. Napapailing ito habang nagpapaulit-ulit sa tenga ang usapan nila ni Lavinia. Hindi makapaniwalang binata na magagawa nitong tanggapin ng babae kahit na wala pa ito sa kalahati ng kwalifikasyon na hinahanap nito para maging bodyguard. Hindi pa man nakalabas si Lucas nang mag-ring ang cellphone nito. Tumatawag ang ikalawa nitong kapatid. Yo, what's up? Nakahanap ka na ba ng new bodyguard? Sorry sensitibo kasi yung kaso na hawak ko ngayon kaya kailangan nyo muna ng proteksyon. Pero don't worry, pansamantala lang naman yan. Pero kung gusto nyo ay maaari namang panghabang buhay na since nature na talaga to ng trabaho ko. Bungad naman ni Troy. Isang abogado na mayroon ring sariling firm. It's fine. Si Leo, I bet he doesn't want a bodyguard for himself. Ang tigas ng ulo nun Akala mo ay merong bakal sa katawan. Kung ako sa'yo, hanapan mo na lang din siya. Mayroon na akong bodyguard kaya don't bother. Safe naman ako sa babaeng to dahil magaling umasinta ng tsinelas. Natatawang sabi pa ni Lucas. What? Babae ang kinuha mo? Sira ulo ka ba kuya? Hahanap ka na nga lang ng poprotekta sa'yo, babae pa talagang pinili mo. Baka naman chicks mo lang yan. Seryoso ang banta sa buhay sa'yo kuya. Tigilan mo ng pagiging babaero. Seryoso ang boses na saad naman ni Troy. Don't underestimate her, Troy. Laking kali ito kaya mas magaling pa to kesa sa bodyguard mong kinuha mo lang sa isang security firm. Boses pa lang. Nagrarat-rat na Pwedeng-pwedeng isabak sa gera. Tuwang-tuwa pa na sabi ni Lucas na sinabayan ng tawa ni Troy. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Mas gugustuhin ko pang mas
May madagdag sa pamilya natin kesa may bumawas. Siguraduhin mo lang na safe ka talaga sa babaeng yan ha. Makabuntis ka na lang, wag lang mamatay. Sayang ang lahi natin kuya. Nangasar pa sa tinig nga ni Troy. Sira ulo, parang mas siga pa nga to sa akin eh. Maton na maton siya gumalaw pre. Tapos yung damit niya parang pangtatay. Kung nakita mo lang din yung hairstyle, sobrang baduy. Parang trying hard maging lalaki. Hindi ko matawag na tomboy kasi ang ganda pa rin niya eh. Mapupula pa ang labi tapos ang ganda ng mata. Ang problema lang sobrang maton eh. Hindi yun ang tipo ko pre. Tila dismayadong pahayag pa ni Lucas na ikinatawa na lamang ng kapatid. Baliw ka talaga kuya. Ibababa ko na nga tong cellphone, puro kalokohan lang naririnig ko sa'yo eh. Paalam naman ni Troy na sinundan naman ni Lucas. Tapos na ba kayong laitin ako at pagtawanan? Pwede na ba akong lumabas ng banyo para makapagbihis na? Halos mapatalo naman si Lucas sa gulat dahil sa boses ni Lavinia. Nakasilip pa lang dalaga mula sa pinto ng banyo habang nakasuot ng puting roba. Pwede ka nang lumabas kahit wala ka pang suot. Hindi naman ako interesado sa katawan mo. Inis na asik pa ni Lucas. Wala akong pakialam kung hindi ka interesado. Ang gusto ko, lumayas ka na po sa kwarto ko, alis. Lumabas ka na nga ngayon din, ang kapal na mukha mong lait-laitin ako tapos ngayon gusto mong makita ang katawan ko. In your dreams, Sir Lucas, over my dead body. Sigaw pabalik pa ni Lavinia. Napipiko na nilapitan ni Lucas ang dalaga. Sinara naman kaagad ni Lavinia ang pinto upang hindi makapasok ang lalaki. Baka makakalimutan mo na pagmamay-ari ko ang bahay na to. Matuto kang gumalang kung ayaw mong mapalayas. Sermon pa ni Lucas. Napapahiyang, nakagat na lamang ni Lavinia ang pang-iba pang labi. Di sorry na. Umalis ka na kasi dyan dahil magbibihis pa ako unless gusto mo talaga makita ang katawan ko. Hindi ka pa ba nakakakita ng katawan ng isang tomboy ha? Talaga bang gusto mong sagarin ang pasensya ko? Dahan-dahang binuksan ni Love ang pinto ng banyo. Mabilis namang tumakbo si Lucas upang irespeto pa rin si Love. Mabilis ang paghinga nito nang makapunta sa sariling kwarto ngunit katakatakaang maging ang tibok ng puso nito tila ba nangangarira sa bilis at malakas ang kabog. Kinagabihan noon ay nagsalo sa pagkainan sina Lucas, Lavinia at Marites. Sila lang ang mga tauhan ni Lucas kaya pinahalagahan nito ang mga tao sa buhay. Kinabukasan nagsimula ng trabaho ni Love. Kasalukuyan silang nasa sasakyan ni Lucas habang nagmamaneho ang lalaki. Nasa shotgun seat lang siya at nagmamanman sa paligid para maprotektahan ang lalaki. Huwag kang malikot dyan, Love. Para kang pusang hindi makakapanganak eh. Wala namang kalaban dahil nasa kotse tayo ngayon. Sita ni Lucas nang mapansin na tila hindi mapakali ang dalaga. Shh, huwag kang maingay. Feeling ko talaga sinusundan tayo ng puting van na nasa likod eh. Pansin mo ba? Kapag lumiliko tayo, sumusunod din siya. Tignan mo, iliko mo nga yan sa may kanto. Utos ni Lavinia. Seryoso pa talaga ang mukha niya. Ginawa naman ni Lucas ang sinabi ng babae ngunit nagpatuloy lang ang puting van at nilagpasan ang sasakyan nila. Ay, hindi pala. Sorry boss, overthinker kasi ako eh. Pilit na tawang sagot ni Lavinia ngunit nagpatuloy ang pagiging mapagmatsyag niya hanggang sa makarating sila sa site ng tinatayong bagong building ng firm ni Lucas. Kasalukuyan na silang nasa loob. Nakasuot na rin sila ng cap bilang proteksyon. Inutusan ni Lucas ang ilang mga tao at ibang engineer habang si Lavinia naman ay manghang-mangha sa nakikita. Sa dami niya wala man lamang nakapansin na hindi pantay yung hagdan doon. Tignan nyo nga, masyadong paling, isa pa to. Tamang kulay ba ang pintura na nilagay nyo dito ha? Bakit parang mas light yung nasa kanan? Dinig ni Lavinia na sermon ni Lucas sa mga tauhan. Tama lang yung kulay, engineer. Nandito kasi ang direksyon ng araw kaya mas dark ang kulay sa kaliwa. Tugon ng isang lalaki. Sumingkit ang mata ni Lavinia habang minamata ang itinuturo ni Lucas. Halika rito, ikaw ang tumingin. Tignan nyo, anong dark?
Ayusin nyo yan, kapag nakita yan ni Architect Santos ay sigurado akong doble pa ang sermon nun sa inyo. Pati yung sa hagdan. Napakarami nyo, wala man lamang nakapansin? Aba, hindi lang ako pumasok kahapon, nagkakaganito na. Dismayadong dagdag pa ni Lucas. Nangingising tinapik ni Lavinia ang balikat ng binata. Hoy, engineer, chill ka lang. Ang aga-aga masyadong mainit ang ulo mo. Tara nga, bili tayo ng halo-halo, may nakita akong nagtitinda dyan sa labas eh. Gusto mo? Mukhang masarap eh. Pagpapakalma pa ni Lavinia, pumukol naman ang mga nanunuksong tingin ng mga trabahador. Ayoko, ikaw na lang bumili kung nais mo. Masungit na wika nito. Napairap si Lavinia ng maglakad muli, papalayo si Lucas. Wala akong pera, paano ako makakabili niyan? Ang damot naman nito eh. Reklamo pa ni Lavinia na inabot pa ng ilang oras dahil matindi ang naging pagtanggi ni Lucas sa mga oras na nandoon sila. Pagka-uwi ay kaagad naman na dumiretso si Lavinia sa kwarto upang magbihis. Sa labas sila kumain ni Lucas dahil malalim ng gabi nang makauwi sila. Bumaba ang dalaga sa kusina upang kumuha ng maiinom nang maabutan niya si Lucas na tuluyang lumalaklak ng alak sa counter. Huy, okay ka lang? Para kang broken hearted dyan ah. Huwag mong sabihin na may jowa ka. Hindi kasi halata sa mukha eh. Natatawang tukso pa niya Lavinia sa kabila ng pagkamangha sa mukha ng lalaki. Kahit kasi halatang pagod ay angat pa rin ang pagiging mestizo nito. Hindi pa nakakatulong ang tila ba inaantok na mata nitong tila inaakit siya. Humarap si Lucas sa kanya bago nga nagsalita. Hindi ba talaga ako gwapo sa paningin mo, Lavinia? Sabihin mo, ano bang paningin mo sa akin? Napalunok si Love. Inagaw niya ang beer sa kamay ng lalaki at siya na mismo ang umubos noon. Wala namang taong pangit, boss. Ang mga tao lang talagang nagbibigay ng pakahulugan sa salitang maganda, kaya nagkakaroon ng standards. Sagot pa nito. Totoo. At saka para sa mama natin tayo ang pinakamaganda at pinakagwapong nilalang. Naniniwala ka ba dun? Yun kasi ang palaging sinasabi ni mommy. Ang kaso pantay-pantay raw kami ng mga kapatid ko pero para sa akin, ayoko ang pinakagwapo dahil ako ang panganay. Mayabang na wika pa ni Lucas. Napangiti na lamang si Lavinia ng mapait. Hindi ko alam kung maniniwala ako dun, Lucas. Hindi naman nagawang sabihin sa akin ng nanay ko yan eh. Tila wala lang nasagot ni Lavinia. Natigilan ang binata. Nang tignan nito si Lavinia, ay nakakadalawang bote na kaagad dito ng alak. Anong pakiramdam ng may nanay, Lucas? Masarap ba talaga ang pakiramdam yung may yayakap sa'yo kapag malungkot ka tapos kapag may sakit ka naman, may mag-aalaga sa'yo? Hindi ko kasi naranasan yun eh. Nung bata pa nga lang ako, pinapabayaan ako ng tiya ko kapag may sakit ako. Swerte na nga lang kapag may mababait na kapitbahay kami, na sila mismo yung nagdadala sa akin sa center kapag may sakit kaya buhay pa ako hanggang ngayon. Mapait na natawa na lamang si Lavinia habang inaalala yun. Tila ang alak na ang kumukontrol sa pagsasalita niya at hindi na nga niya yon mapigilan pa. Pero kahit ganun, thankful pa rin ako dahil kinupkup ako ng tiya ko hanggang sa mag-18 na ako. Pinalayas nga lang niya ako pagkatapos mismo ng birthday ko pero maayos na para sa akin yun dahil mas mabuting magtrabaho na ako para sa sarili ko. Sa kanila rin naman kasi napupunta ang lahat ng sweldo ko sa tuwing sumasahod ako sa palengke. Minsan pa nga, hindi pa nila ako pinapakain eh. Malungkot na pagkukwento naman ng sigang si Lavinia. Hindi naman nakalain ng lalaki na sa pagiging masayahin at palaban nito, may tinatago pala itong lungkot sa kanyang buhay. Namumula ang mata ng dalaga nang magtagpo ang kanilang paningin. I'm sorry, Lavinia. Hindi mo dapat naranasan yan. No one deserves to experience that kind of life. Malungkot na bulong ni Lucas. Sa lubungang kilay na umiling si Lavinia, pilit pa ring pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad ng nanay ko pero parang unti-unti na akong nagiging katulad niya.
pariwara sa buhay. Walang pinag-aralan at walang matinong trabaho. Kulang na lang mabuntis ako Kaya nga ginawa ko ang lahat para maging isang lalaki. Kasi lintik. Ayokong magaya sa kanya na maagang nabuntis at iniwan ng anak sa kamag-anak. Pagkatapos nun, nagbuhay dalaga siya at nang makahanap ng mayamang lalaki lumipad sa ibang bansa at doon nanirahan. Iniwan niya ako dito na para bang wala lang ako sa kanya. Nanginginig ang boses ni Lavinia sa galit. Hinatak ni Lucas ang dalaga upang yakapin. Hindi umiyak si Lavinia. Ngunit tila ba ramdam na ramdam rin ni Lucas ang bigat na nararamdaman ng dalaga. Gumanti ng yakap si Love at mahigpit na hinagka ng lalaki. Ramdam na nito ang hilo, ngunit mabilis ang pagbabago sa tensyon na namamagitan sa kanila nang uminit ang hangin. Umakyat ka na sa kwarto mo, Lavinia. Iwanan mo na ako dito. Matigas na utos ni Lucas nang maramdaman ang mainit na tensyon sa pagitan nila. Namumungay ang mga matang nagangat ng tingin si Lavinia sa lalaki. Hinaplos nito ang pisngi ni Lucas kaya mas naging matindi ang pagpipigil ng binata. Umakyat ka na habang kaya ko pang magpigil, Love. Hindi mo magugustuhan ang gagawin natin kapag hindi ka pa sumunod. Puno nga ng otoridad. Nautos ni Lucas ngunit sa halip na sundin, pinasadahan ni Love ang kanyang paningin. Bakit ayaw mong gawin? Naduduwag ka ba? Gawin mo kung saan ka magaling. Ngayong inamin ko na pinilit ko lang maging lalaki na wala ang lubid ng pagpipigil mo, di ba? Sad pa ni Lavinia. Doon tuluyang napigtas ang pasensya ni Lucas. Sinakop nito ang labi ng dalaga at ipinatong sa counter. Gulat at hindi makapaniwala si Lavinia. Sa ginawa ni Lucas ang punitin ng damit niya ngunit maging siya ay nalunod na rin sa may init na sensasyong nararamdaman niya. Saksi ang madilim na espasyo ng kusina kung paano sila nag-isa. Buong kusang loob na nagpaangkin si Lavinia sa binata at hinayaang makalimutan muna ang lahat ng problema sa mundo kasama si Lucas. Kinabukasan, nagising si Love sa hindi pamilyar na kwarto. Napapatalon siyang umalis sa ibabaw ng kama nang maramdamang may nakayakap sa kanyang ngunit nang makitang nakahubad siya, ay kagad niyang kinuha ang kumot, dahilan para lumantad din ang hubad ng katawan ni Lucas. Ano ba, Love? Ang aga-aga mo namang nagising Mahiga ka muna rito, I know you're still tired and sore. Pikit matang saad pa ni Lucas. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari at kagad niyang kinastigo ang sarili. Kahit masakit ang katawan, nagawa ni Lavinia na makalabas ng kwarto at magbihis sa kanilang silid. Namumula ang mata niya sa halong galit at hiya nang makita si Lucas sa kanyang kama. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Matigas at madiing utos nga nito. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ni Lucas bago magsalita. What's wrong? We had a rough night, Lavinia. Halika rito at yayakapin kita. I know you're still sore kaya wag mong igalaw masyado ang katawan mo. Malambing na ani pa ni Lucas. Hinatak nito ang kamay ni Lavinia, ngunit nakatanggap ito ng malakas na sampal mula sa babae. Ang kapal na mukha mo. Pinlaan mong lahat ng tono. Tinanggap mo ako kasi alam mo na mahina akong babae. Mabilis akong bibigay sa lalaking katulad mo. Puno ng hinanakit na sigaw ni Love. Ano bang sinasabi mo? Pigil ang galit na tanong ni Lucas. Planado ang lahat, di ba? Pinainom mo ako ng alak para malasing ako at pumayag sa gusto mo. Biyak ang boses na pang-aako sa niya. Nafu-frustrate kasi siya na maaaring mangyari muli sa kanya ang nangyari sa buhay ng kanyang ina. Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Lucas. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi ba ikaw ang kusang uminom ng alak? And it's not about being drunk, Lavinia. Nasa tamang wisyo tayo ng mga oras na yun. You are fully aware. Hindi tayo lasing. Bakit kung makapagsalita ka ay parang pinagsamantalahan kita? Puno ng hinanakit na wika pa ni Lucas. Napasabunot si Love sa sariling buhok
Alam niya sa sarili na ginusto niya rin ang nangyari pero hindi niya magawang aminin. Lucas, paano kapag nabuntis ako? Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Lavinia. Hindi ka mabubuntis. Dahil gumamit ako ng pangontra kagabi. Don't worry. Hindi ka magkakaroon ng anak sa akin. Ganyan ka ba talaga nandidiri sa nangyayari? May bahid ng sakit. Natanong pa nito. Tuluyang tumulo ang luha ni Love. Kinuha niya ang bag na dala niya nang umapak sa mansyon at nagsimulang ibalik doon ang mga damit niya. Hey Lavinia, don't do this. Hindi ka alis, okay? Kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari. I promise hindi na mauulit. Natatarantang pigil ni Lucas. Sinabit ni Lavinia ang bag sa balikat at malamig na tinitigan ang lalaki. Hindi ko alam, Lucas. Naugulahan ako. Nandidira ko sa sarili ko. Totoong ginusto natin ang nangyari pero hanggang doon lang yun. Hindi ko nagugustuhin pang maalala yun. I'm sorry. Kung nagiging unreasonable ako pero hindi ako babae, Lucas. Hindi ako yung para sa'yo. Hindi tuwid ang tingin ni Lavinia nang sabihin yun. Nilagpasan niya ang lalaki at nagmamadaling lumabas ng bahay sa kabila ng pagtawag din ni Marites. Naiwan si Lucas sa kwarto, natulala habang nakatitig sa bintana. Wala itong ibang maramdaman, kundi ang sakit sa dibdib nito na tila ba ngayon lang nito naramdaman. Sa maiksing panahon na magkasama sila ni Lavinia, ay nagawa na nitong mahalin ang babae, ngunit malinaw dito na hindi ito magagawang mahalin ni Lavinia. Makalipas ang 4 na buwan, ay nalaman ni Lavinia na nagdadalang tao siya. Nanatili ang dalaga sa tagong baryo malayo sa mga nakakakilala sa kanya at nagtrabaho bilang full-time waitress sa isang restaurant na mayroong libreng dorm. Malapit lang din doon. Noong una ay ninanis ni Lavinia na ipalaglag ang bata dahil batid niyang hindi niya magagawang bigyan ng magandang buhay ang anak, ngunit lumipas ang ilan pang buwan at nalaman niyang kambal ang dinadala niya. Doon ay natutunan niya na itong mahalin habang nasa sinapupunan pa lang. Sa nakalipas na 5 taon, pinagsikapan ni Lavinia na palakihin ang kambal ng maayos at mayroong komportabling buhay. Nawala ng trabaho si Lavinia nang magsara ang pinagtatrabahuang restaurant, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang ilang sidelines, katulad ng pagtatrabaho sa isang construction site. Kasalukuyan niyang inaayusan ng uniforme ang kambal dahil ihahatid na muna niya ang mga ito sa daycare center bago pumunta sa trabaho. Huwag kayong magkukulit kay teacher, okay? 2 class kayong mananatili roon dahil hindi kayo pwedeng dalhin ni mama sa trabaho. Delikado yon. Bilin nga ni Lavinia. Buong araw po kami ron, Mama. Hindi ka po namin makakasama. Malungkot na tanong pa ni Zian, ang panganay sa kambal. Huwag nang malungkot ang baby ko. Tiis-tiis na lang muna hanggat wala pa ako nakukuhang mag-aalaga sa inyo na mababa ang sahod. Sa ngayon, wag muna kayong malungkot, please. Pwede ba yun, baby Zion ko? Pagmamakaawa nga ni Lavinia. Napahagikik na lamang ang cute na kambal nang halikan ni Lavinia ang dalawa. Opo, Mama. Basta promise mo po na susunduin mo po kami ng maaga mula kay teacher, okay? Maliit ang boses na tanong ni Zion. Opo, baby Zion ko. Tara na at baka mahuli tayo sa klase nyo. Ubusin nyo na ang baon nyo kapag nag-lunch kayo, maliwanag? Zian, make sure na hindi malikot ang baby brother natin para hindi mapagod si Teacher Ruby sa pagbabantay. Huling habili ni Lavinia. Masaya ang kambal habang naglalakad sila papunta sa daycare center. Nang makarating, ay binilin pa muna ni Lavinia ang mga bata sa mabait nitong guro bago umalis. Buong maghapon si Lavinia sa trabaho kaya buong maghapon din na nasa 2 klase ang kambal.
Nang makarating sa trabaho ay kaagad na nagsimula si Lavinia na humakot ang mga hollow blocks mula sa truck. Nakatali ang ngayon mahaba na niyang buhok at nakasuot siya ng long sleeve. Ilang oras na tuloy-tuloy na gano'n ang ginawa niya hanggang sa pababa ng araw. Mamaya ka na umuwi, Lavinia. Si engineer ang mag-aabot ng sahod natin at sigurado akong dadagdagan niya yon at galante siya. Sad pa ng katrabaho niya nang kukuhanin na nga sana niya ang sahod. Ho, kailangan ko na po kasing kuhanin ang sahod ko ngayon eh. Pasara na po yung daycare kaya susunduin ko na rin po ang mga anak ko. Paliwanag niya. Ganun ba? Malapit naman ang center, sige puntahan mo na muna at bumalik ka na lang pagkasundo mo. Parating na rin naman si engineer kaya sigurado akong maabutan mo pa yung pagbalik mo. Nakaiting pahayag ng lalaki. Nagpasalamat muna si Lavinia. Bago nagmamadaling umalis, mabilis lang niyang nasundo ang mga bata at parehong excited dahil dadalhin sila ni Lavinia sa pinagtatrabahuan niya. Nang makarating, may lalaking kumausap kay Lavinia kaya lumakad-lakad ang bata. Ayokong mag-aral, Kuya Zian. Nakakapagod, puro aral. Kaya ako na ngang isulat yung full name ko pero si Teacher Ruby gusto pa rin paulit-ulit sulat. Nakasimangot na reklamo naman ni Zion. Napanguso rin si Zian sa kakambal. Ako rin Gusto ko magtrabaho na lang tayo para matulungan natin si Mama. Kawawa naman siya, naghihirap. Pwede kaya tayo dito, Zian? Tanong natin doon sa Mama, Apply kaya tayo? Inosenteng tanong pa ni Zian. Lumapit ang kambal sa nakatalikod na lalaki. May kausap ngunit hindi yun nalintanan ng kambal. Hinatak ni Zion ang damit ng lalaki dahilan para mapaharap ito. Hinawakan naman ni Zian ang kamay nito at nginitian ng pagkatamis-tamis. Kuya, hello po! Gusto po sana naming magtrabaho katulad ng kay Mama. Ano po bang tawag doon? Yung kardador po? Kardador yun, di ba po, Kuya Zian? Maliit ang boses na wika pa ni Zion. Kargador! Gusto po naming maging kargador katulad po ng mama namin. Segunda naman ni Zian. Napatitig si Lucas sa kambal. Hindi nito inaasahan na may makikita itong mga bata sa kanilang site. Kahit na nasa labas sila, delikado pa rin ang lugar para sa mga bata. Teka, nasaan ang mama nyo? Hindi niya kayo dapat hinahayaan na magpagala-gala rito sa site. Masyadong delikado. Salubong ang kilay na puna pa ni Lucas. Namula naman ang ilong nila Zian at Zion, tanda na malapit nang maiyak. Magsasalita na sana si Lucas nang may pamilyar na boses itong narinig at tinatawag ang kambal. Zian, Zion, ang sabi ko ay huwag kayong aalis sa tabi ko, di ba? Hindi napansin ni Lavinia ang binata. Lumuhod ang babae sa mga anak at hinaplos ang mga pisngi ng mga to. Huwag niyo nang uulitin yun, okay? Pinag-alala niyo ako, may kinausap lang ako saglit, bigla naman kayong nawala. Kinakabahan talagang dagdag ni Lavinia. Okay lang po kami, Mama. May kinausap din po kami. Gusto po namin ni Zion na magtrabaho na po para hindi ko na po iisipin pa na nahihirapan po kayo. Tsaka boring naman po sa school Dito po makakasama ka po namin ni Zion. Nakangiting pahayag naman ni Zian. Lavinia, I think we need to talk. Pagpukaw ni Lucas sa atensyon ng babae. Nanigas si Lavinia bago dahan-dahang nagangat ng tingin. Umawang ang kanyang labi nang matagpuan ang madilim na mata ng lalaki. Marami kayatang dapat ipaliwanag sa akin. Dagdag pa nito. Malakas ang kabog ng dibdib ni Lavinia. Sa taranta ay bigla na nga lamang siyang tumayo at hinatak ang mga anak upang tumakbo paalis. Pero kaagad na nahuli ni Lucas ang kanyang braso. Hindi ko nahahayaan pang tumakas ka ulit. Banta pa nito. Hindi mapakali ang mata ni Lavinia. Naluha siya lalo na nang tumingin ang inosenteng kambal sa ama nito. Kids, sumama muna kayo sa akin paalis tonight, okay? Your mama and I will talk. Pumunta kayo doon sa kotse ko. Malambing na saad naman ni Lucas sa kabila ng pagkabasag ng tinig nito. Dinala ni Lucas ang tatlo sa kotse niya. Sabik na sabik naman ang kambal habang nakasakay sila roon, ngunit
Kabaliktaran, si Lavinia. Ang pintig ng kanyang pulso ay pinagpapawisan ng malala. Mama, saan po tayo pupunta? Uuwi na po ba tayo? Hungry na po kasi ako eh. Pagbasag naman ni Zion sa katahimikan. Dadaan na lang ako sa isang drive-thru para pagdating natin sa bahay ay makakain na kayo kaagad. Ano bang gusto niyong kainin, kids? I will buy everything you want. Malambing na tanong naman ni Lucas. Pigil ni Lavinia ang paghikbi nang makita kung paano pigilan ni Lucas ang galit nito maging emosyon. Tila ba isang tapik ay sasabog na nga ang lalaki dahil sa halo-halong nararamdaman. Ano po? Chicken po sana na maraming rice tapos orange juice na may yelo. Maraming chicken po na may balat. Sabay na sigaw ng kambal kaya na puno ng ingay ang kotse. Bago umuwi, ay bumili muna ng pagkain si Lucas. Tahimik lang si Lavinia hanggang sa makarating sila at ibili ni Lucas ang kambal kay Marites na katulong pa rin nito. Dinala ni Lucas ang dalaga sa isang kwarto at doon hinintay magsalita. Ano? Magpapanggap ka na lang ba riyan? Na walang naririnig? Itatago mo pa rin ba sa akin ng totoo kahit nakitang-kita na ng dalawang mata ko na niloloko mo ko noon? Bakit, Lavinia? Bakit kailangan mong itago sa akin ng mga anak natin? Naging mabuti naman ako sa iyo ah. Bakit kailangan mong gawin to? Nanlulumong tanong ni Lucas kasabay ng pagbagsak ng luha nito. Napakagat ng labi si Lavinia. Mahigpit ang kapit niya sa lilayan ng damit na parabang doon kumukuha ng lakas. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang? Nagbuhay binata ka sa 5 taon na nakalipas. Wala kang responsibilidad at hindi mo kailangan tumayo bilang isang magulang sa mga bata. Hindi ba yun naman talagang gusto nyo? Malayang buhay malayo sa mabibigat na responsibilidad. Kaya nga naging mag-isa ako sa buhay eh. Kasi iniwan ako parehas ng mga magulang ko. Malamig na tugon ni Lavinia. Namula sa galit ang mata ni Lucas. Hinawakan nito ang magkabilang braso ni Lavinia at pinakatitigan. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Lavinia? Ganyan ka ba ang pagkakakilala mo sa akin? They are my sons. For Pete's sake. Hindi ko sila kayang pabayaan ng ganun lang. You should have told me before, hindi ka sana umalis dahil mga anak ko sila. Nabigyan ko sana sila ng maayos at magandang buhay, hindi tulad ng... Nabitin ni Lucas ang sasabihin nang mapagtantong sinabi. Tulad ng ano? Hindi tulad ng buhay na binigay ko sa kanila ngayon? Yun ba talaga ang nais mong iparating, Lucas? Sorry ah. Sorry. Kasi noong nag-apply ako ng trabaho sa bahay mo, hindi ko inaasahang aalis akong buntis na. Ang sabi mo gumamit ka ng protection pero hindi pala. Confident ka na walang mabubuo. Mapait na pagamin ni Lavinia. Natigilan naman si Lucas. Hindi ko na binalak sabihin sa iyong tungkol sa kanila noon. Dahil hindi ko rin ginusto. Pero natutuhan ko rin silang mahalin, Lucas. Sila na lang ang meron ako ngayon. At alam kong magagalit ka ng sobra kapag nalaman mong itinago ko sila sa'yo. Baka kuhanin mo sila sa akin at itangging sa'yo. Hindi ko alam, Lucas. Basta ang alam ko lang ay takot na takot ako na baka kuhanin mo sila at ilayo sa akin. O kaya naman itanggi mo sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mong maliit o halos walang tsansa na may mabuo noon. Emosyonal na wika nga ni Lavinia. Napasabunot si Lucas sa sariling buhok. Alam nitong may tsansa pa rin na mabuntis si Lavinia noon. At sisingsisi ito dahil hindi nito nagawang pigilan si Lavinia sa pag-alis dati. Ilang taon na sila? Anong buong pangalan at kailan ng birthday nila? Tell me everything about them, please. Gusto kong humabol sa mga taong wala ako sa tabi nila. Gusto kong malaman ang lahat ng bagay na tungkol sa kanila. Please, Lavinia. Hayaan mo akong magpakaama sa kanila. Karalgalang boses na pakiusap pa ni Lucas. Hindi nakapagsalita si Lavinia. Nang yakapin siya ni Lucas. Mahina ang hikbi ng lalaki, ngunit punong-puno iyon ng sakit at bighati. Nagawa kong magpakaama sa mga kapatid ko noon pero hinayaan kong lumaki ang mga anak ko nang hindi ko nagagawang responsibilidad ko sa kanila. I'm so useless, Lavinia. Napakawalang kwenta kong ama. Galit na usal pa ni Lucas sa sarili. Umiling-iling naman ang babae.
No, Lucas. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako. Ako ang naglagay sa atin sa ganitong sitwasyon. Kung sinabi ko lang sana noon at hindi ako natakot, hindi itinago ang totoo, hindi ka sana nasasaktan ng ganito. I'm so sorry, Lucas. I'm sorry for hurting you. Muling tumulo ang luha ni Lavinia. Nang ibaon ni Lucas ang mukha nito sa kanyang leeg at tuon tumangis. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Maaari pa rin naman akong bumawi sa kanila. Kahit pa unti-unti. Gusto kong alagaan din sila, Lavinia. Gusto kong punan lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Sa kahit na anong paraan. Gusto kong magawa ang lahat ng mga bagay na dapat kong ginawa noon pa. Sabik na saad ni Lucas. Humiwalay ito sa dalaga. Nanlambot si Lavinia nang makita ang tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa ng mukha ni Lucas. Kapag hinayaan ba kitang mapalapit sa kanila, hindi mo sila susubukang ilayo sa akin? Sila na lang ang pamilya ko, Lucas. Hindi ko rin kakayanin kapag nalayo sila sa akin. Malungkot na pag-amin ni Love. No. Of course not. Mananatili kayo ng kambal dito sa pamamahay ko, malinaw? Kaagad na sagot naman ni Lucas. Ano? Hindi mo pa gugustuhin na sila lang ang makasama? Sa tingin ko ay mas magandang magkaroon kayo ng mas maraming oras nang magkakasama. Ayos lang sa akin kung may mga araw na hihiramin mo sila sa akin, Lucas. Para makapag-bonding sa'yo. Sa'yo lang. Kaya ko ang sarili ko, kailangan mong mas pagtuunan ng pagbawi sa kanila. Natitigil ang saad ni Lavinia. Muling tumilim ang mukha ni Lucas. Pansin naman ni Lavinia na hindi nagustuhan ng lalaki ang kanyang suhestyon. You're not going anywhere, love. Nang sabihin kong babawi ako, hindi lang para sa mga anak natin yan, babawi ako sa mga araw na magkakasama tayong lahat. Tayong apat. Kasama ka na roon. Huwag mo na ring subukan pa na ipagtabuyan pa ako dahil hindi ko nahahayaan muli na tumakbo kayo palayo sa buhay ko. Seryosong wika pa ni Lucas. Hindi nakapagsalita si Lavinia. Mas lalo siyang natigagal nang haplusin ni Lucas ang pisngi niya. I should have trust my instinct. Gustong-gusto kitang hanapin noon pero natatakot akong baka ipagtabuyan mo lang ako ulit. Ang totoo niyan. I love you, Lavinia. Akala ko nung unang araw mo sa bahay ay maliit na paghanga lang to pero lumipas pa ang ilang linggo simula nang umalis ka sa buhay. At ikaw pa rin ang hinahanap ko. Emosyonal na pag-amin ni Lucas. Hinalikan nito ang noo ni Lavinia. Napapikit naman ang dalaga ng maramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng dibdib ni Lucas na sinabayan ng sa kanya. Lucas, ano ba yung sinasabi mo? Hindi makapaniwalang saad ng babae. Ayoko nang maghintay pa ulit, Lavinia. Gustong-gusto ko nang sabihin sa'yo ang lahat ng nararamdaman ko. Natatakot ako na baka bago ko masabi ay umalis ka na naman. Mas mabuti pang mabigla kita ng ganito kaysa umalis ka nang hindi naririnig ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Bulong pa nito. Pigil ang luha ni Lavinia. Nang dalhin ni Lucas ang kamay niya sa labi nito. Lucas, baka nabibigla ka lang. Imposibleng mahalin mo ko ng ganito. Gayong nilayo ko mula sa iyong mga anak natin. Natakot ako, naging duwag ako. Hindi kita pinaglaban. Umiiling niyang ani. No. Love, listen to me. Hindi ako nabibigla lang kaya nasasabi ko ang lahat ng ito, okay? Hindi kita mamadaliin sa sagot dahil maghihintay ako kahit na gaano pa yan katagal. For now, maaari bang mag-focus muna tayo sa mga anak natin? Introduce me to them, please. Sabihin mo rin ang lahat ng tungkol sa kanila. Seryoso nang sabi ni Lucas. Nanlalamig na tumango naman si Lavinia. Inayos pa muna nila ang sarili bago bumaba sa dining area kung nasaan ang kambal. Mama, okay ka lang po? Para ka pong umiiyak, inaway ka po ba nitong si kuya? Tumatakbong saad, palapit sa ina at kaagad din na sumunod si Zion at yumakap sa kanya. Hindi mga anak, nag-usap lang kami saglit. Tapos na ba kayong kumain? Malambing na tanong niya.
Malaki ang ngiting tumango naman ng kambal. Opo, Mama. Ipinaghimay pa po kami ng fried chicken ni Aling Marites. Tapos, sinubuan niya din po si Zion kasi mabagal kumain eh. Masarap po yung ulam natin, Mama, at sakalatang mamahalin po yung mga plato sa kutsara. Pwede po bang dito na lang po tayo tumira, Mama? Parang pang sosyal po ito eh. Sana po kapag lumaki na ako, makagawa po ako ng ganitong bahay. Para po sa'yo yun, Mama. Bibong salaysay pa ni Zian. Napangisin na nga lamang si Lavinia sa kadaldala ng anak at inalalayan niya ang mga ito papunta sa sala kasunod ni Lucas na hindi na mapakali ngayon dahil sa kaba. Mga anak, may mga sasabihin si Mama ha? Pero bago yun, ipangako niyo muna sa akin na hindi kayo magagalit o magtatanim ng sama ng loob hanggat hindi natatapos ang paliwanag ko. Malinaw ba yun, Zian? Maotoridad naman na tanong niya. Pero nagsusumamo nga ito habang nakaupo sila sa sofa. Tumangutango naman ang kambal. Opo, Mama. Sabay na sagot ng kambal. Lumuhod si Lucas sa tapat ng mag-iina. Nanginginig ang dalawang kamay nito nang haplusin ang pisngi ng kambal. Hello Zian, Zion. Napakagwapo niyo namang mga bata. Nagustuhan niyo ba ang pagkain niyo kanina? Malambing na panimula ni Lucas. Opo, ikaw po ba yung may-ari po ng bahay na to? Ang galing po kasi parang mayaman ka po tapos nagtatrabaho ka pa po sa trabaho po ni Mama. Kargador ka rin po ba roon? Malaki po ang sahod mo kaya mayaman ka po ngayon? Inosenteng tanong ni Zion. Nangilid ang luha ni Lucas nang bahagya pang napasulyap kay Lavinia. Yes, Zion. Sa atin ang bahay na to. Nagtatrabaho rin si Papa bilang engineer para sa inyong tatlo nila Mama. Medyo garalgal pa nga, nasagot ni Lucas. Kumunot ang noon ng kambal. Mga anak, di ba sinabi ko sa inyo na kaya hindi natin nakakasama si Papa nyo kasi nasa malayo siyang lugar at hindi makakauwi kaagad dahil nagtatrabaho para sa atin. Para sa buhay natin. Umuwi na si Papa. Nandito na siya ngayon. Emosyonal na paliwanag ni Lavinia. Walang nagbago sa reaksyon ng kambal at tila gulong-gulo pa rin ito sa nangyayari. Anong sabi ni Teacher Ruby? Ang isang pamilya binubuo ng mama, papa at mga anak. Ako yung mama at siya ang papa niyo, Zian. Hindi niyo lang siya nakasamang lumaki pero handa na siyang bumawi ngayon sa inyo. Sana. Hayaan niyong patunayan niyang pagmamahal niya sa inyo, okay? Kasi tulad niyo ay sabik na sabik din siya na makasama kayo. Tuluyan ang nabasag ang boses ni Lavinia. Napatayo ang babae nang sabay na yumakap ang kambal kay Lucas. Nagsimulang umiyak ang mga to. Sa bisig ng ama. Hindi ka po aalis, Papa? Magkakasama na po tayo nila Mama palagi. Humihikbing tanong ni Zian. Hindi na anak, nandito na palagi si Papa. Lumuluhang tugon naman ni Lucas. Sabi ko na totoo na kapag nagdasal kay Lord. Tutuparin niya ang wish natin. Opo, gabi-gabi po kaming nagdarasal na sana umuwi ka na po, Papa. Alam ko rin po kasi na miss ka na po ni Mama dahil naririnig po namin siyang umiiyak sa gabi sa tuwing nagtatanong po kami sa kanya tungkol po sa inyo. Pagtangis din ni Zion. Napuno ng mahihinang hikbi. Ang buong sala, pinilit pakalmahin ni Lucas ang kambal. Naghatid din si Marites ng tubig sa kabila ng pagiging emosyonal. Sa nararamdaman, sa eksenang nasaksihan nito, nang mapatahan ng kambal ay kaagad na nakatulog ang mga to. Binuhat ni Lucas ang dalawa, paakyat sa sariling kwarto at sumunod naman si Lavinia. Kasalukuyan ng mahimbing ang tulog ng kambal. Nakapaglinis na nga rin si Lucas at Lavinia ng katawan at handa ng matulog. Maraming salamat sa gabing to, Lucas. Bukas na bukas ay kakausapin ko ulit ang kambal. Nabigla lang talaga sila ngayon, kaya ganun ang naging reaksyon nila. Pero sigurado naman akong tanggap ka na nila bilang ama nila dahil matagal ka na nga nilang ipinagdarasal na dumating. Wika ni Lavinia habang nakamasid sa mga anak. Hinatak ni Lucas si Lavinia papunta sa sofa na nakalagay sa maliit na sala ng kwarto. Niyakap ng binatang babae
Nang maiupo siya nito sa binti, hindi yata ako makakatulog ng maayos ngayong gabi, love. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap ay nagkaroon ako ng mag-iina. Nakangiting bulong ni Lucas. Hinaplos ni Love ang pisngi ng lalaki bago sumagot. Kahit ganun masaya ka naman, di ba? Masayang masaya ako, Lavinia. Hindi na nga ako makapaghintay pa na ipaalam sa mga kapatid ko na may mga anak ako. Sigurado akong magugulat sila tulad ko pero gusto ko talagang makita ang magiging reaksyon nila. Tila pilyong dagdag pa nito. Napangiti si Lavinia. Hinawakan ni Lucas ang kamay ng babae at ramdam nito kung gaano yun kagaspang. Nagtrabaho ka bilang kargador sa construction site? Ilang taon mong ginawa yun, Lavinia? Simula ba nung ipinagbuntis mo sila, hindi ka na tumigil? Bigla ay nasasaktan na tanong ni Lucas. Hindi niya naalagaan. Si Lavinia. Pinilit ni Lavinia na lakihan ang ngiti upang hindi ipakita kay Lucas ang kahinaan niya. Nito lang ako nagtrabaho sa construction site. Nung magsara yung restaurant na pinagtatrabahuan ko, Lucas. Nung ipinagbubuntis ko naman ang kambal, sa resto ako. Nagtrabaho, may libre kasing apartment yun kaya kahit maliit ang sweldo, pinatos ko. Huwag mo nga akong kaawaan dyan. Yung pagiging kargador ko sa construction site, marangal yun. Tsaka nakakalimutan mo na ba? Siga yata to. Ilang beses kong napakain ng pritong manok ang kambal mula sa sweldo kong nakuha roon. Hindi nga lang kasing mahal lang nabibili mo pero masarap pa rin. Sad naman ang babae. I'm sorry, Lavinia. Nagsisising bulong pa rin ni Lucas. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Choice ko na palakihin ang kambal ng mag-isa. Kaya alam kong deserve ko ang lahat ng paghihirap na yun. Wala kang kasalanan. Pero sabihin mo sa akin ng totoo, Lucas. Sa tingin mo ba, sapat na ang mga nagawa kong yun para masabi ko pa rin na hindi ako katulad ng nanay ko? Na nag-anak ng maaga pero pinabayaan lang ang anak? Naging mas emosyonal si Lavinia. Hinawakan ni Lucas ang magkabilang pisngi ng babae bago nagsalita. Umpisa pa lang na isinilang ka sa mundong to. Hindi ka na katulad ng iyong ina. Napakatapang mo dahil nagawa mong itaguyod ang dalawa nating anak nang ikaw lang mag-isa. Dati talagang tinitingala ko ang mga single mom pero ngayon, isa ka na sa mga babaeng malaki ang respetong meron ako. You did it, Lavinia. You're not your mom because you are you. Wag na wag mo nang ikukumpara ang sarili mo sa kanya ulit. Malinaw ba yon? Kumikibot ang labi na tumango si Lavinia. Ikaw si Lavinia na ina ng kambal nating anak. Ikaw si Love. Itinaguyod ang kambal sa kabila ng pagdududa sa sarili. Ikaw ang babaeng mahal ko na simula ngayon, magkakaroon na ng mataas na kumpiyansa sa sarili dahil nagawa mong lahat ng kayang gawin ng isang mabuting ina. Sinserong dagdag pa ni Lucas. Hindi na napigilan pa ni Love ang sarili at hinalikan na nga ang lalaki. Kaagad na tinugon yon ni Lucas. Sa gitna ng madilim na gabi, sinabi ni Love ang makakatagang higit 5 taon na rin niyang kinikimkim sa sarili. Mahal na mahal din kita, Lucas. Kinabukasan sinisigurado ni Lucas na isasantabi muna nito ang mga trabaho upang pagtuunan ng pansin ng mag-iina nito. Magkakasama silang pumunta sa mall kung saan inilibot ni Lucas ang mga bata. Kasalukuyan silang nasa resto nang may pamilyar na boses na narinig si Lucas. Tito Lucas! Oh my God, ilang araw ka na pong hindi pumupunta sa house. Hindi mo po ba namimiss si Verina, liit mo? Maliit ang boses na tanong ng pamangkin. Kasunod naman ito ang amang si Leo, nakatabi ang isa pang anak na si Nikolai. Papa, sino po sila? Hindi ko po gusto yung girl, sobrang ingay po niya. Reklamo ni Zian. Napangisi si Lucas. Tinapik nito ang balikat ng bunsong kapatid na ngayon ay hindi na nga mapangalanan ang reaksyon sa nakikita. Bro, mag-iina ko nga pala. Si Love, girlfriend at ina ng kambal ko na sina Zian at Zion. Masayang pahayag ni Lucas. Bro, what the hell?
Kailan ka ba nagkaanak? Hindi makapaniwalang saad ni Leo. Napangitian ng alanganin si Lavinia. Hello po. Mahabang kwento po pero totoong sinasabi ni Lucas. Magalang na saad niya. Mahabang naging paliwanagan sa kapatid ni Lucas. Halata naman sa mga anak ni Love na hindi nito gusto ang presensya ni Verena ngunit kaagad na nagkasundo ang kakambal nitong si Nikolai. Akala ko talaga forever ka nang walang girlfriend, Tito Lucas. You know what, Tita Lavinia? One time nakita po namin siya ni Kuya Nikolai na may kinis po na girl sa mall. Tapos may time pa na may inakbayan siyang 2 girl. That's bad, Tito. Madaldal na ani pa ni Verena. Tumalas naman ang tingin ni Lavinia sa lalaki. Napalunok naman si Lucas na naistakpa ng bibig ng pamangkin at patahimikin. Madalas niyo ba siyang nakikita na ganun? Tanong pa ni Love. Naku, hindi naman po, tita. Kapag lumalabas lang po kami dati pero huwag ka na pong mag-alala kasi matagal na po yun. Sinusubukan lang po ata niyang mag-move on pero di niya kaya eh. Pahayag ng bata. Nakangisi na lamang si Leo habang pinapanood ang nakatatandang kapatid na suyuin ang nobya nito. Hindi nagtagali na pagdesisyonan na nga nilang umuwi at nangako naman ng magkapatid na muli silang magkikita kasama ang mga anak maging ang ina ni Verena at Nikolai. Gabi na nang makauwi sila. Kasalukuyan na nga rin natulog ang mga bata at tanging silang 2 na lamang ang gising at kasalukuyang nasa sala. So yung mga taon na wala pala ako sa tabi mo, may mga pinagkakabalahan ka palang babae? Seryosong sabi ni Lavinia, dahilan para mamutla ang lalaki. Love, that was years ago. Huwag na natin balikan pa yun, mag-focus na lang tayo sa pag-aalaga sa mga bata at pagsasama natin. I love you. Panglalambing pa ni Lucas. Hindi pa rin natinag si Lavinia. Pinagkrus niya ang kamay at saka tinaasan ng kilay ang lalaki. Hoy, huwag mo akong madaan-daan sa I love you mo, Lucas. Lalandi ka na nga lang, ipakikita mo pa talaga sa mga bata. Kung hindi pa sinabi ni Verena yun, hindi ko pa sana malalaman. Baka may iba ka pang mga anak dyan na hindi mo pa nalalaman ha. Sabihin mo lang at nang maihanda akong sarili ko. Sarkastikong wika ni Lavinia. Mas lalong pinamutlaan si Lucas. Hinatak nito ang babae tinupo sa binti nito. Ano bang pinagsasasabi mo, Lavinia? Wala naman sa akin ang mga yon dahil hindi seryoso. Nung umalis ka, sinubukan ko lang naman talaga makalimot. Dahil hindi ko matanggap na nagawa mo akong iwan ng ganito kalaking impact sa akin. Kahit na saglit lang tayong nagkakilala. Pero wala eh. Kahit anong pilit kong pagkilala sa iba, ikaw pa rin talagang hinahanap ko sa kanila. Kaya huminto na lang ako at tinanggap na talagang ikaw lang makakapagparamdam sa akin ng tunay na kasiyahan. Sinserong pag-amin ni Lucas. Tila merong humaplos naman sa puso ni Lavinia at kinilig pa nga siya. Talaga? Hindi mo minahal ang mga babaeng dumaan sa buhay mo? Biro pa niya kahit naging kampante na siya sa mga salita ng lalaki. Nagsiselos ka ba, Lavinia? Mayroon na tayong 2 anak at kilala ka na rin ng kapatid ko. Ngayon ka pa mag-iisip ng ganyan? Nakaising tukso nito. Kagad namang napasimangot si Love. Alangan namang magselos ako nung mga taon na kasama mong babae mo. Engot ka talaga. Pagbabara pa nga niya. Imbes na mainis ay natawa si Lucas. Hinaplos nito ang ngayong mahaba ng buhok ni Love. I like your hair. Ang laking pagbabago ng nagagawa ng buhok mo sa'yo. When I first saw you, your hair was too short, hindi yun ang ordinaryong ikli ng buhok. Ang gugustuhin ng mga babae. You looked so strong and rough with that hair. Parang kayang-kaya mong lahat. Biglang seryosong saad ni Lucas. Ipinasok nito ang mga daliri sa pagitan ng buhok ni Love. And now, mahaba na to. Mas lalo kong nakita ang ganda mo. Mas lalong umangat ang pagiging babae mo at aaminin ko na muli mo na namang napahanga ako. This hair represents that love you have for our twins. Para bang isa itong patunay na nagawa mo ng panindigan ang maging isang ganap na babae at ina ng mga anak natin. Dagdag pa ni Lucas.
Pinanood ni Love na kuhanin ni Lucas ang isang kulay asul na kahon sa bulsa nito. Nangilid ang luha nito nang ipakita ni Lucas ang kumikinang na singsing. Diamante rin ang nasa ibabaw noon na parehong kumikislap sa kanilang mga mata. At gusto ko rin na panindigan mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Love, be my wife, please. Hayaan mo kung itaguyod naman ang mga anak natin at patunayan na karapat-dapat ako na maging ama nila. Please accept me in your life. Hindi ko na yata kayang makita ang bukas na hindi kita tuluyang maangkin. Puno ng halo-halong emosyon ang boses ni Lucas. Nanginginig ang kamay nito dahil sa nararamdamang kaba. Ngunit ang hawakan ni Love ang kamay nito at dalhin sa labi upang halikan naramdaman nito ang saya na ang babae lang ang may kakayahan na ipadama. Yes, Lucas, magpapakasal ako sa'yo tulad ng pangarap ko. Maikling sagot nito at kagad na sinakop ng lalaki ang labi ni Love. Buong puso naman niya ang tinugon yun. Nabahagya pang natawa dahil hindi na nasusuot ni Lucas ang singsing. Kagad na siya nitong inihiga sa sofa. Singsing muna before making babies, diba? Pangasar pa ni Love. Forget this ring, Love. Kahit magsuot pa ako ng kondom ngayon, mabubuntis ka talaga. Maring tugon pa ni Lucas. Mas lalong napahagikik naman si Love nang punitin na nga ni Lucas ang damit niya at simulang pasiyahin habang unti-unting pinapasok ang singsing sa daliri niya. Kinabukasan, kagad ibinalita ni Lucas sa kambalang tungkol sa magiging kasal nila ni Love. Tuwang-tuwa naman ang mga to lalo na at naging doble pang selebrasyon nung araw na yun dahil dumating ang kapatid ni Lucas. Kasalukuyan silang nasa pool area kasama ang kambal, ang kanilang ina at mga pinsan habang ang lalaki naman abala sa pag-iihaw. Siya ba yung sinasabi mo noon na bodyguard mo? Ay, tarantado ka talaga kuya. Tinotoo mo ang anakan mo. Natatawang ani pa ni Troy. Napangisi na nga lamang lalaki. Tumahimik ka na nga lang. Baka marinig ka pa niyan eh. Kahit na ganyan kaganda yan, matinik yan. Hindi ko pa rin makakalimutang binato ako ng tsinelas ni Lavinia nung una kaming nagkita. Napaka-Amazona. Iiling-iling na saad ni Lucas. May sinasabi ka ba, Lucas? Bigla ay sumulpot si Love. Painosenteng umiti naman si Lucas sa babae. Wala po. Nagugutom ka na ba? May mga naluto na kami rito. Halika na at baka gutom na kayo ng mga babies natin. Kawawa naman ang mga mahal ko na yan. Malambing pa na saad ni Lucas. Binatukan naman ito ni Lavinia. Hoy Lucas, ano na naman yung sinasabi mo? Buntis na naman ba si Lavinia? Sabihin mo na at baka malaman na lang namin ulit kapag 5 taong gulang na yung nasa tiyan niya. Natawa si Lucas sa sinabi ni Leo. Hinaplos nito ang tiyan ni Love na masama ang tingin sa mapapangasawa. Sure na sure akong may kapatid na ang kambal, Leo. Yun ang dalawang noon ay ginamitan ko pa ng kondom na ubuo pa. Ito pa kayang hindi? Shoot ang lahat pre, sinigurado kong walang sayang, walang mintis. Tumatawang wika pa ni Lucas nang sabunutan ito ni Love dahil sa sobrang hiya na puno ng tawanan ng paligid. Simula iyon ang pagtanggap ng mga kapatid ni Lucas sa mag-iina niya. Kaya nang lumipas ang 6 na buwan at maging maayos ang lahat ng preparasyon para sa kasal nila, ang tanging gagawin na lang nila ay magpakita sa simbahan at humarap sa altas. Naganap ang kasal sa isang simbahan sa Bulacan. Pribado yun na dinaluhan lang ng ilang kilala nilang kaibigan at katrabaho. Lumipad kaagad si Lavinia at Lucas sa Italy upang doon ganapin ang kanilang honeymoon. Kasalukuyan silang nakahiga sa malaking kama ng hotel na pinagtutuluyan nila sa Venice at katatapos lang ng kanilang pag-iisa. Lavinia, maaari mo bang ulitin sa akin ang lahat ng mga sinabi mo sa kasal natin doon sa simbahan? Nais kong marinig ang lahat ng yun. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Nasawa na kita. Nakapikit na bulong pa ni Lucas. Napangiti si Love.
Hinaplas niya ang hubad na dibdib ng asawa. Alin doon ang gusto mong ulitin ko? Parang lahat naman ng yun ay araw-araw kong sinasabi sa iyo ah. Hindi pa ba sapat na palagi ko ring sinasabi sa iyo na mahal kita? Mabagal na ang sabi. Ilang araw pa lang tayong kinakasal. Mukhang sawang-sawa ka na kaagad sa mga request ko ah. Sinasabi ko sa iyo love, walang divorce sa Pilipinas, sinabi na rin ni father yan kaya bahala ka. Wala ka ng oras para umatras. Kung gusto mong mag-file ng annulment, hindi ko hahayaang magiging madali para sa'yo. Haharangan ko ang lahat ng abogadong lalapitan mo. Nakasimangot at mahabang pahayag ni Lucas. Natawa si Lavinia sa sinabi ng asawa. Umupo siya bitbit ang kumot pantakip sa hubad niyang katawan. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Nag-iinarte ka na kaagad dyan? Nagtatanong lang ako kung saan-saan ka na kaagad napunta. Kung gusto mo kasing marinig ang sinabi ko noong kasal natin, panoorin mo yung video. Hindi ba may kopya ka naman? Sad pa ni Lavinia. Mas lalo yung ikinasimangot ng lalaki. Tumayo ito mula sa kama at nagbihis. Akmang lalabas nang tawagin ito ni Lavinia. Ano, galit ka na niyan? Kapag lumabas ka sa kwartong to, sisiguraduhin kung uuwi ako sa Pilipinas. At kukuhanin si Nazian, kina Leo para itagula sila sa'yo. Isasama ko na rin pati tong baby na nasa tiyan ko. Hamunin mo lang ako, Engineer Dimitriev. Gagawin ko talaga yon. Taas ang kilay na banat naman ni Lavinia. Tila parang tuta na sumunod si Lucas. Yumakap ito kay Love na parang bata. Ikaw pang may lakas na magbanta. Ikaw na nga ang nagsisimula ng away. Sige na ako nang magpapakumbaba sa gaming to. Pinapatawad na kita love. Alam kong hindi kaya ng pride mo na sabihin yon, kaya pinapatawad na kaagad kita. Muling natawa si Love sa sinabi ng asawa. Hinawakan niyang pisngin ito at pinatakan ng halik ang mga mapupulang labi. Mahal na mahal kita Lucas. Hindi ko kailangan mag-demand na sabihin ko ang mga katagang yun. Dahil kusa kong sasabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Mas gugustuhin ko rin na iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko kaysa puro mabubulaklak na salita ang pairalin. Kaya wag ka nang magtampo dyan, okay? Mahal na mahal kita. Nahanda akong ibigay ang lahat sa'yo para lang mapasaya ka. Sinserong wika ni Love. Naging emosyonal ang mata ni Lucas. Tila ba sa ikalawang pagkakataon na ikinasal na nga sila sa puntong to. Mahal na mahal din kita, Love. Kayo ng mga bata, ang pinakamahalagang tao sa akin dito sa mundo. Noon pakiramdam ko ay paulit-ulit lang ang mga nangyayari sa buhay ko. Gigising sa umaga para sa construction firm, uuwi na tanging kasambahay ang sasalubong sa akin. Not until I met you, nagkaroon ng kulay ang buhay ko nang dumating ka, Lavinia. Damang-dama ni Love ang sinseridad sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Lucas. At ngayong nandito ka na sa akin ulit, kasama ang kambalat ng magiging anak natin, hindi ko nahahayaang magkalayo pa tayo ulit. Hindi na kita pipigilan kung gugustuhin mong magtrabaho rin bukod sa pag-aalaga sa anak natin. Pero ito ang tatandaan mo, Love. Magmula nung araw na kasal natin, hinayaan mo akong pumasok sa buhay mo at permanenteng manirahan dito. Hinding-hindi ko ipaparamdam sa'yo na mag-isa ka lang. Dahil simula ngayon, nandito na ako para maging sandalan mo sa lahat ng oras at maging mabuting asawa at ama sa mga anak natin. Tuluyang naging emosyonal si Lavinia sa sinabi ng lalaki. Ang mga salita ni Lucas ay tila ba isa ring pangako na hindi lang nito nagawang isawika noong mismong araw ng kasal nila, ngunit dama ng babae na sinsero ang lalaki sa lahat ng sinabi nito. Hinagkan ni Lavinia ang asawa habang tahimik na nagpasalamat sa Diyos dahil hindi lang siya nito biniyayaan ng isang asawa, ngunit isa ding tao na magiging kakampi niya habang buhay. Naging masaya ang mga sumunod na yugto ng buhay ni na Lavinia at Lucas, lalo na nang isilang ni Lavinia ang ikatlo nilang anak na babae. Walang kasing saya ang mag-asawa lalo na si Lavinia dahil hindi man niya nagawang lumaki sa isang magandang pamilya,
ibinigay naman ni Lucas iyon. Ang pagmamahalan ni Lucas at Lavinia ang nagpapatunay na sa kabila ng pagtatanim ng sama ng loob at puot sa puso, naroon pa rin ang natural na kakayahan nitong magmahal. Magawa mang tayuan ito ng nagsisitaasan na dingding upang protektahan mula sa sakit, mayroon at mayroon pa ring magtatangkang bubuwag nito at magpaparamdam ng init na siyang tutunaw sa lahat ng galit, magpupunla ng pagmamahal na magyayabong kasabay ng pagkamatay ng masasamang nakaraan. Simula nun wala na nga silang mahihiling pa sa kanilang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa lahat. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Shoutout po sa mga sumusunod: Nathan Canada, Lani Lynn Cruz, Zenaida Aracha, Amina Shangpa, Lilian Nobebe, Presbyteros Rose, Merly Lynn, Luz Santos, Elsa Aklan, Aileen, Kuya Ato, Helen Murillo Eda Minguez, Mark Anthony Mores, Sauza Aiza, Maria Nita Saltarin, Emma Ruth Peniro, Felicitas Algeria, Alexa Ani Gomez, Angelita Ablao, Remedis Solmantil, Fe Garcia, Corazon Bautista, Presbyteros Rose, Annie Hoson, Gina Simon, Eugenia Lunar, Maria Fe, Maria Luisa Ami Regalado, Enday Lebra, Matea Estrera, Emily Pasion, Emma Ruth Peniro, Venoni Anya Lucas of Bacolod, Jake, Emma, Emily Borak, Susan Upaga, Shenny Cesar, Merlilyn Anita Hernando, Lizelle Arnaiz, Merlin Bilbar, Carmelita Mendoza, Lolita Umbao, Elvi Candontol, Belma Monteron, Mercedita San Jose, Mirna, Rose Martinito, Flordette, Generol, Natalie Navarro, Aurora Balmes, Teresita de los Santos, Isabela, Grace Cobar, Raquel Magno, Anita, Julieta Hermosura, Berry, Cleo, Waling, Karina Maquiniana, Pasita Eleazar Corazon Danke of University of Eastern Samar, Kinsha Nyobas, Loida Salon, Carmencita Falcon, Juliet Caday, Emma Lictag, Melds Nagales, Flor Cabrera, Nelani Juan, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.